Baka meron kang 5,000 dyan sa wallet mo na gusto mong palaguin gamit lang si GCash sa loob ng isang buwan. Anyway, hindi po ito yung pag-invest kay GCash, no? Kundi idea ko lang naman ito para mapalago natin yung pera natin. Especially itong 5,000 pesos natin. If ever na meron tayo nito ngayon, para kahit pa paano ay kumikita tayo sa loob ng isang buwan. Actually, pwede ka nga kumita dito ng 5 to 6,000 a month. Pero based on my experience, kumikita ako sa kanya ng 9 to 10,000 a month. Kaya naman kung interesado ka dito sa ating panibagong topic ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Dahil palagi ako nag-share ng mga reviews ko about sa mga loan app at nag-share din ako ng mga ideas ko about sa mga negosyo. Kaya huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. So, pag-uusapan nga natin kung paano nga ba natin pwedeng palaguin yung 5,000 pesos natin gamit lang si GCash sa loob ng isang buwan. Ito guys, no, is idea ko lang naman para mapalago natin yung 5,000 natin gamit si GCash. Hindi ito about sa pag-i-invest sa kanya, kundi negosyo siya na pwede nyo rin gawin kahit nasa bahay lang tayo. So, ito nga tinutukoy ko ay ito nga GCash, cash in, cash out na isa sa mga negosyo ko ngayon. Talagang kumikita ka talaga dito every month. At dito no, hindi mo na kailangan ng permit para lang makapagnegosyo ka nito. Yes, pwede kang magsimula sa kanya sa 5,000 pesos lang na puhunan and surely talaga na nakikita ka sa kanya, no? Halimbawa may nag-cash out sa'yo ng 5,000. So magkano yung charge mo doon? Kasi sa base sa akin, ang charge ko dito sa 5,000 is 100 pesos. So what if may nag-cash out sa'yo ng 5,000 edi may 100 pesos ka na agad? Nagbe-base lang kasi ako guys no sa 2%. Pero yung ibang mga lugar, nasa 1.5% daw sila. Siguro yung mga nasa city na yon kasi syempre maraming makakalaban. Talagang magbe-base na yan sila sa 1.5%. Pero dito sa amin, sa pinakalugar talaga namin, mostly 2% talaga. And meron din sa mga lugar dito sa amin na 3%, sobrang laki. Pero para sa akin, sapat na yung 2% kasi malaki na yung kikitain mo doon. And lalo na kapag wala kang kalaban, sobrang lakas ng GCash. And alam mo ba no na dati, kumikita ako ng 9 to 10,000 a month nung wala pa akong kalaban. Pero ngayon kasi may mga kalaban na ako, so medyo bumaba. Siguro nasa 8,000 na lang. Depende kasi yan kung malakas yung GCash mo. May mga times din talaga na mahina at meron din times na sobrang lakas. Pero nakadepende kasi yan sa panahon, no? And dito, no, hindi lang naman kasi GCash, cash in, cash out yung negosyo ko kay GCash, kundi nagbebenta rin ako ng mga load, which is malaki din yung kinikita ko doon kasi 5 pesos yung patong ko. And nagbebenta rin ako ng mga loads sa TV. Yan, medyo malaki din yung patong ko dyan, 21 pesos. Kasi 99 pesos lang yung charge niya kay GCash. And yung patong ko is 21 pesos. So, 120 yung sisingilin ko. Kasi yun talaga yung dito sa amin eh. Yun talaga yung price niya dito sa amin. And kumikita rin ako no, sa pagbabayad ng kuryente. Kasi may mga nagpapabayad sa akin ng kuryente, yung mga yan. So, marami kang pwedeng pagkakitaan gamit si GCash. Sureball talaga, nakikita ka sa kanya at talagang mapapalago mo yung 5,000 pesos in just 1 month. Makikitain ka na doon. As long as hindi mo ginagamit or ginagalaw yung tubo mo, pati na rin yung puhunan. What if naman no, naubusan ka ng cash kasi puro cash out lahat. Ako kasi guys, no, nag-order ako nitong Visa card ni GCash, ayan, sa mismong app niya. Nag-order ako nito para in case na naubusan ako ng cash, makakapag-withdraw agad ako sa ATM. And yung charge lang naman sa ATM is 15 pesos. Depende sa mga ATM machine. Kasi pag sa rural is 15 pesos, sa land bank 16 pesos, and sa BDO is 18 pesos. So sa rural ako nag-withdraw kasi 15 pesos lang yung charge niya. And if ever naman guys, so na mag-start kayo ng negosyo ng ganitong cash in, cash out, kailangan nyo ng notebook para doon yung susulat kung magkano yung naging cash out, magkano yung cash in, and magkano yung kinita nyo sa load. Yan, para at least mabibilang nyo kung magkano yung kinita nyo sa isang araw hanggang sa loob ng isang buwan para sure talaga na alam nyo kung magkano yung buong kinita nyo sa loob ng isang buwan.
And kapag once naman na nag-start na kayo ng ganitong negosyo at hindi naman aware yung mga tao about sa negosyo yun ng cash in cash out, pwede naman kayo mag-avail ng tarpaulin, ilagay nyo lang sa may bakuran nyo, or depende basta makikita yung tarpaulin para aware yung mga tao no na nagpapa Gcash cash in cash out ka. Sobrang lakas nga ng Gcash no kasi ang daming mga nagpapa-cash in dahil nga pinang-scatter ng mga tao. And lalo na kapag nananalo sila ng malaki, sayo din sila magka-cash out. So, malaki din yung kikitain mo talaga sa Gcash once na nag-start ka neto. Pinakamalaki yatang cash in sa akin dati is 50,000. So, magkano yung tubo ko doon? Nasa 1,000. So, not bad, di ba, na kikita ka ng 1,000 sa loob ng isang araw lang. Kaya naman kung meron kang 5,000 dyan, pwedeng-pwede mo na siyang pang negosyo gamit lang si Gcash. Kasi dito, di mo naman na kailangan ng permit eh. Kahit nasa bahay ka lang, pwede ka nang kumita sa kanya, no? Basta ang advice ko lang talaga is huwag mong gagalawin yung puhunan mo at huwag mo rin gagalawin yung tubo mo. Dapat ipunin mo lang siya sa loob ng isang buwan para makita mo kung magkano yung total na kinita mo sa loob ng isang buwan. At kapag once na lumago, edi gamitin mo ulit siya, palakihin mo siya ng palakihin hanggang sa malaki ang kinita mo kay Gcash. So, yun lang naman yung gusto kong i-share about ito sa ating panibagong topic ngayon. Sana meron kayong natutunan. At sa mga gusto pa ng ganitong klase ng topic, paki-comment down below. Anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!